Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Justin Villanueva. Shout out kay Jay Elacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Heavy armor, physical strength is a prerequisite, tama ba ako? Sabi ni Molong. Totoo ito syempre. Kung tutusin, sapat na siguro ang taong may katamtamang pisikal na kaangkupan, lalo na ang pakikipag-away, para ma-overwhelm siya gamit lang ang kasuotan sa kanyang katawan. Ang mga tao ng Chan Mobao ay talagang malakas sa kanilang mga katawan, at sila ay puno ng mga litid, na naaayon dito. Pero ang problema, matagal nang pinigilan ng formation ang mga taga Chan Mobao. Kahit hindi ko i-consider kung halos walang laman ang katawan nila, medyo hindi kasiya siya ang height nila. Bakit sa tingin mo hindi sapat ang height mo? Sabi ni Molong. Karamihan sa mga tao sa Chan Mobao ay wala pang 1.5 metro ang taas. Sa ganoong taas, kahit isang normal na hukbo ay halatang maikli. Higit pa rito, malaki ang posibilidad na makaharap nila ang mas malalakas na kalaban. 3,000, naisip ko na hindi dapat mangyari sa iyo ang ganitong uri ng diskriminasyon. Walang magawang umiling si Molong. Medyo natulala si Han Sanchen, tiyak na wala siyang ganitong uri ng diskriminasyon sa taas. Ayaw niya lang na mamatay sila, kaya lang. Ito ay hindi kasing simple ng pag-drug sa kanila sa isang tiyak na larangan ng digmaan, ito ay talagang hindi kasing simple ng kakayahang tumayo sa harap nila. Sa isang tiyak na lawak, kailangan nilang harapin ng mag-isa ang malalakas na kaaway, dahil sa oras na iyon ay tiyak na walang oras si Han Sanchen para alagaan sila. I don't mean to look down on them, I just... Aaron, you are wrong. Kung tutusin, sila ang mga totoong tao na pinakaangkop sa heavy armored soldiers. Napakaikli ng height nila, which is true, but short height also means the bottom of the center of gravity. If there are heavy armors to protect them, do you think they are like bastards lying on the ground? Nang marinig ito, natigilan si Han Sanchen. Ito. Hindi niya talaga akalain na magiging ganoon kaepektibo ang mga dwarf warriors na ito. Pero kung iisipin mong mabuti, totoo. At saka, may isa pa silang bentahe, dahil mababa ang center of gravity nila, madalas silang nakakapag-play ng miraculous effect sa ilang mga laro. Hindi naman masyadong matangkad ang baka, pero kapag ang isang buong hanay ay rumarampa, gusto kong itanong sa iyo, ano ang maaari mong pigilan? Biglang naliwanagan si Han Sanchen. Isa ito sa kanila. Kung tungkol sa pangalawa, ito ay ang puso ng mga tao. Kung ibang tao ito, maaaring mayroon kang ilang mga alalahanin. Pagkatapos ng lahat, kapag ikaw ay pinagtaksilan, hindi lamang ang iyong mga pagsisikap ay masisira, ngunit higit sa lahat, madalas kang maglilinang ng isang napakalakas na kaaway. Naiintindihan ko ang pakiramdam na ito, at naiintindihan ko rin ang dahilan kung bakit naging maingat ka sa pagtanggap ng mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito, binigyan ka ng Demon Castle ng sapat na pagkakataon. Tinulungan mo silang lutesin ang masamang espiritu ni Angelica Sinensis, at ngayon ay halos sambahin ka nila bilang isang Diyos. Mula sa puntong ito, ganap mong nakuha ang mga puso ng mga tao. Matapos mapaalalahanan ni Molong, talagang naramdaman ni Han Sanchen na ito ang nangyari. Kung itataas mo ang iyong mga braso ngayon, natatakot ako na maraming tao ang susunod sa iyo ng kusa, tama. That's the third advantage. Angelica gives you. Although you've tried your best to save a lot of women, there are always more women or men who don't have the luck to wait for you. So, ibig sabihin din ito na mas maraming pamilya sa Kastilyo ang nahaharap sa pagkawasak. Sila ay walang magawa, o walang dapat ipag-alala, ngunit may walang katapusang pagkamuhi sa mga sumisira sa kanilang mga pamilya. Sa oras na ito,
kailangan sila ng iyong benefactor na sumama, tawagin sila sa kanilang pangalan, at 10,000 tao ang tumugon, at lahat sila ay sumasang-ayon, hindi maisip. Daan ng dragon. Tama ang oras at tama ang lugar. Ngayon ay maaari mong sakupin ang halos lahat ng ito. Isipin mo, sulit ba ito? Kapag gusto mong matulog, sinong nagkataong naglagay ng unan dito para sa iyo? Hindi nagsalita si Han Sanchen, hindi niya akalain. Gayunpaman, kung iisipin mo itong mabuti, ito ay makatwiran. Ang mungkahi ko ay tanggapin ang mga sibilyan ng Chanmo Castle at bumuo ng prototype ng mabigat na hukbo. Pagkatapos nito, gamitin ang hukbong ito para sa patuloy na pagpapalawak at pagpapabuti. Naniniwala ako na ang unit na ito ay makakapag-alis ng maraming problema para sa iyo sa maagang yugto. Tumanggo si Han Sanchen, iyong demonyong dragon ang nagbukas ng bibig na ito, hindi ba ako maaaring magbigay ng mukha? Mula sa gilid, kapag ang Magic Dragon ay kailangang bumuo ng sarili nitong follow-up na puwersa, nangangahulugan ito na ang follow-up na kaaway ay maaaring mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Ang pagbuo ng hukbo ay dapat na isagawa kaagad. Ako na ang magsiset up ngayon. Matapos mahulog ang mga salita, lumipad si Han Sanchen patungo sa lungsod. Sa oras na ito sa lungsod, isang nakakaantig na sandali ang itinatanghal. Ang mga babaeng bumalik sa lalong madaling panahon ay natagpuan ang kanilang mga pamilya sa palaruan ng lungsod, at pagkatapos nito, kumalat ang balita sa buong lungsod. Halos lahat ng residente ng lungsod ay dumating matapos marinig ang balita, sinusubukang kilalanin ang kanilang mga kamag-anak sa mga nagbabalik na kababaihan. May nakakilala dito, at nagyakapan sila at umiyak sa lugar. Ang damdamin ng paghihiwalay sa pagitan ng buhay at kamatayan ay halos hinayla sa sukdulan. Ngunit mayroon ding mga tao na hindi nahanap ang kanilang mga kamag-anak. Bukod sa inggit sa mga muling nagsasama, tanging lungkot at lungkot ang kanilang mararamdaman. Ngunit sa anumang kaso, ang kapaligiran ng buong eksena ay palaging itinutulak sa isang kasukdulan. Halos hindi umimik ang mga traidor na iyon. Ang mga eksenang ito ay tila walang kinalaman sa kanila, at tila sila ang sanhi ng mga ito. Hindi nila alam kung ano ang gagawin, kaya't awkward lang silang nakatayo doon. Sa kabilang panig ng dinala rin ni Scar ang isang grupo ng magkakapatid, pinoprotektahan sina Han Nayen, Pei Jin, at Pei Yuan ng 3 bata sa gitna. Kung ikukumpara sa naunang bilang, ang mga kapatid sa likod ni Scar ay mayroon na ngayong halos 1,000 tropa. Pagkatapos ng mga aksyon ni Han Sanchen at Ivory, hindi tumigil si Scar, at lihim siyang nagtitipon ng mga puwersa sa paligid niya, sinusubukang direktang pangunahan ang mga tao na magtayo ng mga tropa para mag-counterattack kapag nangangailangan ng tulong si Han Sanchen. Sa kasamaang palad, ang oras na ito ay hindi dumating. Damn it, Lord Han is Lord Han. It's not unreasonable that the rumors from outside are not unreasonable. This motherfucker is just a couple of 2 people, and he just hand over the Heavenly Demon Castle directly. Tama. Noong sinabing ang lalaking ito ang nagdala ng Devil Cloud Ghost City ng mag-isa, sa totoo lang, akala ko ito ay higit pa o hindi gaanong pagmamayabang. Alam ko na ito ay palaging magkasalungat sa Devil Cloud Ghost City. Hindi ako sigurado na ang pagbagsak ng lungsod ay palihim na ipinadala sa oras na iyon. Oo, akala ko rin sa simula, pero who the hell knows na baka kasi nakaharang sa paningin ko ang aking kaalaman. Lahat ng ito ay totoo talaga ng ina. Hahaha, remembering that when Mr. Han first came to the basement of our inn, we still wanted to clean him up. Now that I think about it, sinusubukan talaga ng grupo namin na mahanap si kamatayan. Haha, kapag pinag-uusapan ko ito, sobrang nahihiya ako. Mabait kasi ang ugali ni Mr. Han, kung hindi ikaw at ako ay magiging malamig na bangkay. Nagtawanan ang lahat, at walang itinanggi. Biglang, sa itaas ng langit, may tumawid na figure, at bago pa man maaninag ng lahat, ang figurang iyon ay damapo na sa lupa. Master Han. Tuwang-tuwa si Scar, at nagmamadaling tumakbo patungo kay Han Sanchen kasama ang kanyang kapatid. Ang mga tao sa ibang direksyon ay nagmamadali ring nagtipon doon sa oras na ito, at ang mga nakasamang muli ay nagsisiksikan pa sa pagmamadali. Sa isang iglap, si Han Sanchen ay napuno na ng mga tao. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at hinawakan ang kamay ni Ivory, salamat sa iyong pagsusumikap.
Umiling si Ivory. Kahit hindi siya sumagot, wala siyang sinabi. Master Sandian, Master Sandian. Halos sabay-sabay na naghiyawan at nag-cheer ang lahat ng nasa paligid nila, at parang biglang sumabog ang eksena. Master Sandian, Master Sandian. Ang tunog ng koro, parang thunder drums. Nakangiting alam ni Ivory, alam niyang ito ang nararapat kay Han Sanchen. Ikanaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi kailangang gawin ito ng lahat. Sabay bahagya pang tumango sa katabi niya na mabilis. Namang nagtungo, hindi nagtagal, dinala ang nahihiya na si Angelica. Nang makita ng maraming tao ang lalaking ito, agad silang nagalit at nagsisigawan at pinatay. Ito ay kinakailangan na ang Angelica na ito ay mabayaran sa dugo. Labis na nanlumo si Angelica, at gusto niyang mapanatili ang kanyang huling dignidad, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, wala siyang magawa. Lumaban man siya sa tagal ng panahon, ngunit sa sandaling nakakatakot ang kanyang mukha, hindi niya alam kung sino ang nalunod sa ilang subo ng laway. Magkapatid, walang magawang umiling si Han Sanchen, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Han Sanchen, alam kong maraming tao ang hindi naghintay sa iyong mga asawa o anak, ngunit ginawa ni Han ang kanyang makakaya. Lahat ng mga hinuli sa kulungan ay pinalaya na. Kung walang matagpuan, malamang na sila na si Angelica. Hoy, may dinala akong iba dito, ikaw na mismo ang humarap dito. Nang bumagsak ang mga salita, ginalaw ni Han Sanchen ang kanyang kamay, at isang madilim na enerhiya ang agad na nagpapalambot sa mga tuhod ni Angelica, at diretso siyang bumagsak sa lupa. Bigyan ka ng 10 minuto. Patay man siya o buhay o ano paman, ikaw na ang baalang humarap, at wala akong masyadong pakialam. Nang bumagsak ang mga salita, niyakap ni Han Sanchen si Han Nayan at hinayla si Ivory para umalis. Han Sanchen, ang lakas ng loob mo. Bumalik ka sa akin. Fuck, do you really think these things are as simple as me being a demon castle? Let me tell you, the power behind me is boundless. Ngayon, pwede mo akong bitawan, o hintayin mo ang paghihiganti ni Thunder. And you gang of people, are you trying to rebel? You dare to help outsiders and attack me. I think you don't know how to write dead words at all. Lahat, makinig ka sa akin, agad mong pinatay ang maldita na si Han Sanchen para sa akin. Maaaring patawarin ng Panginoon ng lungsod ang alinman sa iyong mga nakaraang pagkakamali, at sa parehong oras, lahat kayo ay makakatanggap ng gantimpala. Paano? Pagkatapos ng ilang salita, hindi napigilan ng lahat na bahagyang matigilan. Kaagad pagkatapos, tumingin silang lahat kay Han Sanchen. Huminto sandali si Han Sanchen, pagkatapos ay ngumiti ng mapang-asar, marami kang kapangyarihan sa likod mo. Kalokohan, pag sinabi mo para takutin ka, matatalo mo ang daan-daang libong sundalo at kabayo sa lugar mo. Dulo lang ng yelo, kung galit ka talaga, mas malakas na hukbo. Sa oras na iyon, mamamatay ka ng walang lugar na libingan, at ang mga sibilyang ito ay ililibing din kasama mo. Haha, tumawa si Han Sanchen, nasa iyo ang iyong kapangyarihan, sa tingin mo ba ay wala akong kapangyarihan? Anong kapangyarihan meron ka? Ano, dapat mahulog ka na lang sa syudad. Hahaha, tumawa ng malakas si Angelica, halatang hindi isinasaalang-alang ang daan-daang libong tropa na nahulog sa lungsod. Totoo, pagkatapos ng lahat, sa pagitan ng bibig ng taong ito, 200,000 kawal at kabayo ang dulo ng malaking bato ng yelo, at ang 100,000 na ito ay natural na minamaliit. Hindi, syempre ang puwersa ko ay hindi iyon. Malamig na sinabi ni Han Sanchen, ang puwersa ko ay sila. Nang bumagsak ang mga salita, bahagyang ibinuka ni Han Sanchen ang kanyang kamay. Bagamat siya ay tahimik, malinaw niyang sinabi sa lahat na ang lahat ng naririto ay ang kapangyarihan at suporta ni Han Sanchen. Hustisya sa mundo, malamig na sabi ni Han Sanchen. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, halatang nabigla si Angelica, at hindi ito naisip ng mga tao sa likod ni Han Sanchen. Ngunit sa sumunod na segundo, nang magmuni-muni ang mga tao, sama-sama silang nagsaya. Umuungol, malakas ang tunog, parang kulog na yumanig sa kalangitan. Namutla ang mukha ni Angelica nang matakot siya sa tunog ng dambuhalang alon. Hindi niya inaasahan na si Han Sanchen ay talagang magsasalita tungkol sa mga karaniwang tao sa oras na ito. Ito ay isang napakatalino na paggamit, at maaari itong agad na pumutok sa emosyon ng lahat ng naruroon.
Labis na nanlumo si Angelica. Noong una, gusto niyang takutin si Han Sanchen at takutin ang gang ng mga tao, ngunit hindi niya naisip iyon. Lahat, ganitong uri ng basura, huwag kang matakot sa kanya. Ano man ang gusto mo, gawin mo ang gusto mo. Kung papasanin mo ang lahat ng kahihinatnan sa hinaharap, ako, si Han Sanchen, ay tatayo muna sa iyong harapan at dadalhin ito para sa iyo. Kahit na ang tono ay napakagaan, ang momentum ay hindi pangkaraniwang kalmado at nangingibabaw. Hindi sumagot ang lahat, ngunit ang galit at determinasyon sa kanilang mga mata ay nasabi na ang lahat. Naghiganti sila, at dinala ni Han Sanchen ang kulog para sa kanila. Ano ang masasabi? Syempre tapos na. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, I have something important to discuss with you. Nang bumagsak ang mga salita, tumalikod si Han Sanchen at dinala si Ivory at ang iba pa. Nang makitang aalis na si Han Sanchen, nag-atubili pa rin si Angelica at sumigaw na bumalik siya, hindi man lang nag-abala si Han Sanchen, at hindi na sila nakalayo bago narinig ng mag-asawa ang kaawa-awang sigaw ni Angelica. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, alam niyang isang huling hakbang na lang ang natitira mula sa paunang layunin na itinakda ng Magic Dragon para sa kanya. Makalipas ang 10 minuto, bumalik si Han Sanchen kasama si Ivory, ang daming nakapaligid kay Angelica ay bumigay sa isang iglap, at 100 din ang bumigay sa isang iglap, mula sa malayo. Pinagmamasdan ni Han Sanchen si Angelica na nakahiga. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!